According kay Miss Eden Manabat, Marco, paano ibabalik ang momentum ng isang leader na sidetrack by their personal problems? At paano mo masusukat ang excitement level ng iyong potential prospect? Sagutin ko muna yung unang question. So, paano ba maibabalik ang excitement level ng isang taong na sidetrack? Okay? So, based sa first experience ko, na sidetrack din ako dati, hindi naman totally na sidetrack. Actually, parang sidetrack na din eh. 2006 umataw ako, and then marami akong pinagkabisihan. Pumalig ako 2014. So, imagine mo yun ha. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 years almost ako na sidetrack. Hindi ako nakafocus. Diba? Although malaki income ko, pero hindi ganun kalaki tulad ng gusto ko. Pero enough na para makabili sa sakyan every month. Ganun kalaki, no? Paano ko binalik yung gana ko uli sa paghataw kahit na na-sidetrack? Simple lang naman yung ginawa ko para maibalik is basically in-expose ko ulit sarili ko sa lahat ng activities na meron sa Global. So, punta ako sa lahat ng training, sa lahat ng events, sa lahat ng OPP, lahat ng mga earners, nagpa-update ako sa owners, sa mga dating kong kumikita, sa mga kakilala ko na kumikita, nagpa-update ako lahat sa kanila. And then yung energy nila na i-transfer sa akin. Okay? Kasi napakalaga na yung tinatawag na associate with winners, so you will be a winner. Because if you associate with winners, of course, yung mindset nilang pagiging champion, yung attitude nila na nothing is impossible, kaya ko lahat, natatransfer sa yun eh. Through mirror neurons, based sa science, kung ano yung nararamdaman ng isang tao, pwede mag-transfer sa kabilang tao din. So, para maibalik yung excitement ko, momentum ko, nilakihan ko ulit yung dreams ko, nilakihan ko yung mga goals ko, nilakihan ko yung mga bagay na gusto kong gawin. To the extent na gusto ko na gawin talaga. Napaka-importante na sumasama ka lagi sa mga upline, sa mga events, mga training, OPP. Dapat hinahakot mo lahat ng downline mo doon. So, isa sa mga secret, kung gusto mo, na buong grupo mo laging ganahan. Dapat hakutin mo silang hakutin sa lahat ng OPP, sa lahat ng NDO, sa lahat ng training, sa lahat ng special events, training, di ba? Kasi kung hindi AIM Global ang ginagawa nila, baka iba yung ginagawa nila. So make sure na puro AIM Global lang din. Pag may free time, AIM Global, di ba? Kung wala namang ginagawa sa family, AIM Global. Kung hindi busy, AIM Global. Kung hindi puro mag-network, puro ganun lang gawin dapat. Mag-network, and lahat ng activities, attendant. Kasi yung energy doon, yung matututunan mo, yung excitement level ng mga tao, na-absorb mo yun eh. So, ako, mahilig ako maghakot sa mga training, sa mga seminars, lahat ng downline, di ba? Kasi, pag nandun sila, nakakita sila, nakakamit ng mga tao din successful, nakaka-chit-chat nila, nakakatabi mga taong mayayaman, malaki nikita, ginaganaan sila lalo. Actually, pinagkaiba kalimbawa, di ba yung mga taong heartbroken, ginagawa, nagpupunta sa mga kaibigan, masyal sa mall, nanonood ng movie, pupunta sa mga clubs, di ba? Nakikinig ng sounds para matuwa sila, bumalik yung gana nila sa buhay. Okay? Okay, kung gusto mo para shortcut, mag-increment ka. Di ba? Vitamin ito pambata. Di ba? Pampagana daw. So, yun, para maibalik excitement level, make sure expose laging sarili mo sa lahat ng klase ng training, events, di ba? Sa lahat ng mga kumikita na upline, crossline, events, para lalo kang ganahan. Okay? So, that's about it. This is Marco Malyari. This is Beyond Networking. Goodbye!